Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Rina, isa akong Kids Sunday School teacher ng Pasig Bible Christian Church. Kamusta naman kayo? Naniniwala ako na nasa maayos kayong kalagayan dahil sa pag-iingat ng Diyos. Na-miss nyo na ba ang Sunday School? Magandang balita! Ito na ulit ang araw na makakapag-aral tayo ng mga kwentong galing sa Biblia tuwing ika-unang linggo ng buwan o every first Sunday of the month. Kayo, gusto nyo ba yon? Ako rin, gustong-gusto ko yon. Kaya excited na ako na turuan kayo ulit. Excited na ba kayo? Bago tayo magsimula, magkakaroon ng opening prayer. Sama-sama nating iuko ang ating ulo at ipikit ang ating mga mata at tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na nagkaroon kami ulit ng magandang buhay. Maraming salamat din po sa inyong salita na aming matututunan ngayon. Gabayan niyo po ang aming guro ngayong araw na ito sa pag-share po ng mga salita niyo sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Bago tayo magsimula, nais namin na makinig kayong mabuti sa ating pag-aaralang kwento mula sa Biblia. Mga bata, kilala niyo ba si Cain at Abel? Tama! Sila ang mga anak ng mag-asawang Adan at Eva. Ngayon, ikakwento ko sa inyo ang tungkol sa dalawang magkapatid na si Abel at si Cain. Sama-sama nating kilalanin sila. Habang kinakwento ko sa inyo ang magkapatid, gusto kong mag-focus kayo na kilalanin ang ugali nila. Sa tingin ninyo, ano kaya ang mga ugali nila na dapat nating tularan at hindi natin dapat tularan? Handa na ba kayo? Sisimulan na natin. Ang magkapatid na Cain at Abel. Magkaanak ang mag-asawang Adan at Eva. Cain ang pangalan ng panganay nilang lalaki at Abel naman ang pangalawa. Naging pastol ng tupa si Abel. At naging magsasaka naman si Cain. Dumating ang araw na maghahandog sila sa Diyos. Ito ang sabi ni Cain, "Ihahandog ko ang bahagi ng aking ani sa Diyos." Ito naman ang sabi ni Abel, "Kakatayin ko ang isa sa mga panganay sa aking mga tupa at ihahandog ko sa Diyos ang mga pinaka-espesyal na parte nito." At pareho ngang naghandog sa Diyos ang magkapatid. Nasisiyahan ako kay Abel at sa kanyang handog sa akin, pero hindi ako nasisiyahan kay Cain at sa handog niya, sabi ng Diyos. Galit na galit si Cain sa nangyaring ito, kaya pinagsabihan siya ng Diyos. Anong ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Giging masaya ka rin sana kung tama ang ginawa mo, pero mali ka. Huwag mong pabayaang magkasala ka pa uli dahil sa galit mo. Kailangang labanan mo yan, sabi ng Diyos. Isang araw, inaya ni Cain si Abel na pumunta sa bukid. Abel, halika at maglakad-lakad muna tayo. Ito ang sabi ni Cain. Pero pagdating nila sa bukid, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ng Diyos si Cain, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?" "Ewan ko, bakit ako ba ang tagapag-alaga ng kapatid ko?" ang sabi ni Cain. Nagsalita nga ang Diyos kay Cain, "Ano itong ginawa mo? Pinatay mo ang sarili mong kapatid. Ngayon ay humihingi ng katarungan sa akin ang dugo niyang nabuhos sa lupa. Kaya naman susumpain kita at parurusahan. Magbungkal ka man ng magbungkal ay wala kang aanihin. Hinding-hindi na magbubunga ang iyong mga tanim. Magmula ngayon ay hindi ka magkakaroon ng palagiang tirahan. Magpapalipat-lipat ka ng lugar." Malis nga si Cain at namuhay ng malayo sa Diyos. Nagpalipat-lipat siya ng tirahan. Diyan na nga nagtatapos ang kwento natin tungkol kay Cain at kay Abel. Nakinig ba kayo mga bata? Nalaman nyo ba kung sino ka sa kanilang dalawa ang may tama at maling ugali? Sa tingin nyo, sino kaya ang nagbigay ng kasiyahan sa Diyos dahil sa kanyang handog? Si Cain na bahagi lamang ng kanyang mga ani ang kanyang inihanda
B. Si Abel na pinili ang pinakamainam na tupa at pinaka-espesyal na parte nito na kanyang inihanda. Tama! Si Abel. Sapagkat pinili ni Abel ang pinakamainim na tupa at pinaka-espesyal na parte nito para ihandog sa Diyos. Samantalang si Cain ay bahagi lamang ng kanyang mga ani ang kanyang inihandog. At hindi niya pinili ang mga pinakamagagandang bunga na pwede niyang ihandog sa Diyos. Sa tingin ninyo mga bata, ano-ano pa kaya ang mga ugali ni Cain na ipinakita niya sa kwento natin kanina? Una, si Cain ay mainggitin. Pangalawa, si Cain ay magagalitin. Pangatlo, si Cain ay mapaghiganti. At pang-apat, na higit sa lahat, ay si Cain ay walang respeto sa Diyos. Nakakalungkot, di ba? Kung gayon, mga bata, kaninong ugali ang dapat nating tularan? Tama! Sapagkat ang ugali ni Abel ang karapat-dapat talaga nating gayahin. Sapagkat si Abel ay may taglay na paggalang sa Diyos. Dahil na rin sa ipinakita niyang pagbigay ng pinaka-espesyal na handog para sa Diyos. Mga bata, maganda ba ang may mabuting ugali? Yes or no? Ano-ano kaya ang kagandahan ng mga tao na may tamang pag-uugali? Una, magiging payapa ang pamumuhay ng taong may magandang pag-uugali. Pangalawa, maaaring maraming kaibigan ang taong may magandang pag-uugali. Pangatlo, na higit sa lahat, natutuwa ang Diyos sa lahat ng taong may magagandang ugali. Ikaw, bilang isang bata, gusto mo rin bang maging katulad ni Abel? Ngunit, may tinataglay kang ugali na katulad kay Cain? Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin sa pamamagitan ng Biblia. Nais ko pong maging katulad ni Abel na nagbibigay ng kaluguran sa iyo sa tuwi-tuwi na. Ngunit may pangit din akong ugali. Baguhin mo po ako mula ngayon. Alisin mo po sa amin ang mga ugaling hindi mo gusto. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Salamat sa sama-sama nating pag-aaral mga bata. Muli tayong magkita-kita sa unang linggo ng Setyembre. Salamat sa inyong lahat. Paalam!